So another useful sentence pattern for everyday conversation. Yoni shimasu. So ano bang ibig sabihin nito? So in English, I'll make sure to do something or I'll try to do something. So sa Tagalog naman, sisikapin kong gawin. So paano ba i-construct ito? Una, syempre yung verb natin dapat ay naka-dictionary form or naka-root form plus yoni shimasu. O kaya pwede rin naka-nai form na verb plus yoni shimasu. For example, sisikapin kong mag-aral ng Japanese araw-araw. So yung verb natin dito is benkyou suru. Mainichi nihongo benkyou suru yoni shimasu. So next example ulit. Para sa aking kalusugan, sisikapin kong matulog ng maaga. So yung verb na ginamit natin dito is nemasu. So neru. In Japanese, watashi no kenku no tame ni hayaku neru yoni shimasu. So sa nai form naman tayo or sa verb na naka-nai form or negative. Sisikapin kong hindi malate. So yung verb natin dito is negative, hindi malate. In Japanese, okurenai. So ganito magiging sentence mo. Okurenai yoni shimasu. So yung shimasu natin sa dulo, pwede mo rin palitan yun ng shitte imasu. Ibig sabihin, ginagawa mo na tong habit or sinisikap mong gawin yung verb. Halimbawa, sinisikap kong magsalita sa Japanese. So yung magsalita is hanasu. Nihongo de hanasu yoni shitte imasu. Next example, sinisikap kong kumain ng gulay araw-araw. So, ginagawa mo na siya araw-araw. So, ang verb natin dito talaga is shitte imasu. So, yung verb na ginamit natin dito ay yung kumain, tabemasu. So, taberu. Mainichi, yasai o taberu yoni shitte imasu. Okay, isa pang example, ginagawa kong ugali na maging on time. Kumbaga dati, lagi ka na late, ngayon inuugali mo na or ginagawa mo ng habit na hindi malate. So, in Japanese, jikan o mamoru yoni shitte imasu. So sana may natutunan kayo at kung may natutunan kayo, pwede kayo mag-construct ng sentence yan at tignan natin sa comment section. And follow for more.